Whoop! Uy! Isa na namang Pocophone ang ating i-review ngayong araw na to. Alam niyo na yan, kapag sinabing Pocophone, ito na yung pinakasulit na lineup ni Xiaomi. Yes, mas sulit pa sila kaysa sa mga Redmi product line. Bagsak kung bagsak ang presyo. Wala sila pakialam kung malugi man sila sa kanilang phone. Ang kanilang vision is to give you the best phone with the best specs. Gusto nila, the best ang phone mo. At lahat kayo ay merong Xiaomi at Pocophone sa inyong mga kamay. That is the vision. Grabe naman. Currently, meron tatlong lineup si Pocophone. May Poco F series. Ito yung flagship lineup nila. Poco X series, yung mid-range. And last but not least, is yung kanilang budget lineup, which is si Poco M series. Finally, meron ng budget si Pocophone. Alright. And as usual, sulit siya. Napakaganda ng specs. Sumabog ulit ang internet dahil dito sa phone na to. Meron siyang Snapdragon 662 processor, 4 gigs of RAM, 64 gigs of internal storage, 6,000 mAh of battery, bagong design, and so much more. All for under 6,000 pesos. Sayang, hindi ko naabutan siya doon kanyang launch dahil sa nangyari sa amin. Pero this time, we will see how is the Poco M3. I-unbox na natin at i-review. Upload si Vince and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Okay, here we go. So, una napansin ko is mukha siyang Realme phone or Realme box. Kasi yellow all over, pero there is one defining feature na nagsasabi na Poco talaga siya, which is yung ilalim, black. Oo, si Poco is yellow and black. Si Realme is pure yellow. Okay, buksan natin. Hey, welcome to the... Poco! Grabe naman, pati yun na. Hey, welcome to the Xiaomi family. SIM ejector pin, user guide, warranty card, at yung jelly case. Eto na. Wow, brand new. Ayan o, bagong design sa likod. We will check it out later. Tapos, meron pa siyang cardboard. And finally, madaling tanggalin ang kanyang charger. Kadalasan mga Xiaomi phones ay mahirap tanggalin ang kanilang mga chargers. Ito nga pala ay 22.5 watts of fast charging power. Pero yung phone mismo ay 18 watts fast charging lang. Last but not least is yung kanyang USB Type-C cable. At ayun lang ang laman ng box. Ito na siya, Poco M3. So satisfying. Ginagawa niyo ba yun kapag binubuksan niyo yung phone for the first time? And guys, ang itsura ng Poco M3, mukha siyang Among Us, diba? Ito yung body, ito naman yung kanilang mata, or shades, or basta yun, visor. I have to say, yung design niya is unique from all the other phones at this price. Meron siyang parang housing dito ng camera. This is plastic, no? Hindi po lahat yan ang camera. Pang-design lang yan. Oh. Ito lang talaga yung camera niya. Ito ay baka mas-scratch. Madaling mas-scratch to, promise. Feeling ko lang. Well, okay lang yan. Mag-jelly case naman kayo anyways. Meron siyang big Poco logo sa right side. Patayo. And yung kanyang tunay na camera module dito sa left side. Which is a triple camera setup na 48MP yung kanyang main sensor. Wow. Tapos, tingnan nyo to mabuti. Wow. Leather ba yan? Leather material yung nilagay sa likod. Actually, yung surface lang. Yung kanyang likod is made out of plastic. Pero para meron silang nilagay na extra na layer for the leather part. Para siguro sa anti-scratch or anti-fingerprint magnet. Oo, as you can see, malinis na malinis pa rin yung likod kahit marami na akong touches sa kanyang likod. So, hindi siya dumihin except for the dito na part na to. You know, glossy. Pero nga, Among Us talaga yung kanyang itsura. Among Us inspired. Yan lang, hindi ko masyado nagustuhan yung kanyang mga text dito sa ilalim. Medyo madumitingnan ang kanyang ilalim dito. But oh well, andyan na yan. That's the problem with the global variant. Sa mga China variant, wala yan. And by the way, napansin nyo ba na wala na siyang fingerprint scanner sa likod? Kasi nga, medyo outdated na yung design na yon. And it's not a clean look. Ito, medyo clean look pa except for the text dito. Pero nasaan yung kanyang fingerprint scanner? Nasa display na ba? Nope. Hindi siya AMOLED display. Ito na siya, side-mounted fingerprint scanner. I gotta say, medyo stylish yung phone. With the leather finish, sarap hawakan, hindi slippery. Yung pakiramdam na likod niya is parang wallet. Oo, yung leather ng wallet. Masarap sa kamay at mas masarap kapag naglalaro ka ng games. Yun nga lang kapag ganito ka, yung left side nyo is medyo iba yung pakiramdam. And of course, pronto sa scratches. Yan, ganyan. Kapag ka naglalaro kayo ng ganyan, nagwa-wild kayo, baka mas-scratch ito sa part na to. So, ito yung kanyang itsura kapag ka naka-jelly case. Ayan. And as you can see, pati yung kanyang part dito ay tinatakpan ng jelly case. So, I highly suggest na mag-jelly case kayo kapag ka ito ang binili nyo. Kaya lang sayang naman yung kanyang leather back. Hindi nyo masyado mahahawakan or ma-experience kapag lagi kayo naka-jelly case. Ayun na naman, sa gilid naman ng phone, parang ang dami naman masyadong mga ports, mga microphones pa to. Sa ilalim, sure ako na microphone yan. USB Type-C port, and yung loudspeaker. Sa taas naman, isa na naman microphone, headphone jack, tapos sunod meron siyang tatlong dot dito. Speaker din ba yan? Pero sure ako na IR blaster yung sa kanyang pinakadulo. Let us see later. Sa right side is yung kanyang power button, and ito na rin yung kanyang fingerprint scanner. Sa taas naman is yung kanyang volume rockers. And sa left side naman is yung kanyang SIM tray na
na meron dual nano SIM card slot and micro SD card slot up to 512 gigabytes of external storage. Wow! Buti pa si Xiaomi at si Huawei umaabot ng 512. Kadalasan up to 256 lang yung iba. Okay, so ito na. Ang lamang ni Poco sa lahat ng mga phones na kapresyo niya. Si Mobile Legends? Hindi. Ang kanyang display, which is 1080p na. 6.5-inch, Full HD Plus 1080p, IPS LCD display na Corning Gorilla Glass free and naka water drop notch pa. Alright, 6,000 pesos na phone, meron ng 1080p. Ano nagsasabi sa inyo? Bihira lang yan. At bihira lang ang may phone na 6,000 pesos at merong USB Type-C rin. So, in terms of the essentials na mga, well, hindi naman tayo siya essentials kasi basically, kahit 720p lang, okay na. Okay lang din kahit micro USB, pero syempre, meron mga tao dyan na medyo maarte when it comes to specs. Kailangan at least daw 1080p. Kailangan at least USB Type-C. Well, meron na yan kay Poco M3 lahat. So, at ito na naman sabi ko, ang display niya is okay, above average. 1080p, sa YouTube, sa Netflix, pwedeng-pwede yan. Yung brightness niya, saktuhan lang, pwedeng-pwede na rin. Pero oo, nakita ko dito na very sharp talaga. Isang 1080p display. Kitang-kita ko sa mga icons, kitang-kita ko sa mga graphics, sa mga photos sa Facebook. So, if important sa inyo ang 1080p display, merong-meron si Poco M3. Tapos yung mga bezels niya, pwede na rin. Manipis na. Although water drop notch siya, pa ibang phones nag-move forward na sa design ng punch hole. So, but it does not make a big difference at all sa experience. Kapag naglalaro ka ng games, saktuhan lang. Almost the same experience as a punch hole display. I'm telling you, wala masyadong pinag-iba ang experience ng punch hole sa water drop notch. No. Kumbaga yung placement lang ng camera, yun yung nag-change. Pero kapag naglaro ka ng games, watching movies, almost the same pa rin yung kanyang experience. Pero nga, baka wala kayo pakialam sa display. Baka andito lang kayo para sa kanyang performance sa gaming. Syempre, who doesn't? Gaming or mobile gaming is the big thing, the hottest thing in 2020. Pero before ko ipakita yung mga games, you need to see this. So yung processor niya is Snapdragon 662. At ganito yung kanyang score sa Antutu benchmark. 175,000 points. Is that good? Well, medyo not on par as the MediaTek na Helio G series processors. Teka Vince, di ba siya okay? Well, okay siya. Pero meron kasi mga phones na mas mura pa dito na mas mabilis. Like si Tecnospark 6 na merong Helio G70 processor pero 6,500 lang. Ito, medyo mas mahal pa ng konti. At ayun na nga, dahil mabigat din yung kanyang OS, which is MIUI 12, kapansin-pansin ang kanyang medyo not so smooth experience dito sa kanyang OS or home screen. For example, pupunta sa recents, medyo may delay ng konti. Medyo hindi smooth yung movements, medyo jerky. Kapag lumilipat ka na apps, hindi siya ganun ka-smooth yung kanyang animation or transition. Which means, doon talaga siya medyo tinipid sa kanyang processor. I just wish na Helio G series na lang nilagay na dito para mas okay, mas mabilis ng konti. Kasi nga mabigat talaga si MIUI 12. I am telling you. Pero when it comes to games, meron mga pros and cons. May mga games na okay, meron naman hindi. Let's start natin sa Mobile Legends. Ganito yung itsura niya. So sa nakikita nyo, medyo hindi siya ganun ka-smooth. Well, that is because sa unit ko wala siyang HFR mode right out of the box. Unfortunately, and problema pa yan kay Mundon. Guys, sobrang tagal nila mag-update ng isang phone. Minsan inaabot ng 6 months to 1 year bago magkaroon ng HFR, bago magkaroon ng ultra graphics sa inyong phone. Siguro dahil sobrang dami na lang sinusupport na Android phones din. Iba ba kasi yan? They're all not the same. Pero nga, the absence of HFR mode sa Mobile Legends is a big deal para sa akin. Well, kasi nga, addict ako sa Mobile Legends and madalas ko nilalaro yan. And still, Mobile Legends is one of the most popular games in the Play Store. It may not be number 1 anymore, pero marami pa rin ang naglalaro yan sa game na yan. At kung pinaplano mong bilhin tong phone na to dahil sa Mobile Legends lang, well, sad to say, look elsewhere. Para sa akin, no HFR is, ang diferensya na isang may HFR mode sa wala ay napakalaki. Mapansin mo yan, kapag walang HFR mode, compared sa meron, malaki ang difference sa kanilang graphics. Mas smooth lahat kapag meron, kapag wala, mukhang lagi ang experience. Kapag nanggaling ka sa isang phone na merong HFR mode, at lumunod ka dito, makita nyo parang step back yung ginawa nyo. It's not as smooth siguro as your old phone. Pero if you're willing to wait, magkakaroon naman ng updates ito in the near future. Sana i-support ni Munton and i-activate niya agad yung HFR mode. Don't worry, in-update ko naman tong kanyang software bago ko siya gamitin. Wala pa rin siyang HFR mode, pero meron naman siyang shadow, meron naman siyang high graphics, and very playable naman siya sa Mobile Legends. It's just not the best experience, that's all. Pero if you don't care about Mobile Legends, then by no means, this is a great phone. And good news, sa mga ibang games, okay naman siya. Call of Duty, umaabot ng very high graphics. And high frame rates, kumpleto rin sa baba. May mga konti lang nawala. Ito na sasabihin ko sa inyo, walang ibang phone at this price na kayang gumawa ng ganito sa Call of Duty. If you want the best Call of Duty experience, sa murang halaga, ito na yun. This is it. Ito na yung pinakamurang, pinaka-okay sa Call of Duty, period. And one more thing, one more good news. Ang kanyang sound quality. Guys, oh my god, meron siyang high resolution audio dito sa phone na to. Ito yung first time na nakaka-experience ako ng isang phone na merong ganitong sound quality sa ganitong presyo. At 6,000 pesos, it has the best sound quality. Yung sounds niya is buong buo. Very clear at ang lakas ng presence. Very boomy din, malakas kanyang bass. Also ito pa, stereo speaker siya. So meron siyang sound sa right side and meron din siyang sounds sa left side ng inyong
phone. Kaya medyo na-impress ako dito. Audio is a big deal for me, really. Tapos samahan mo pa ng 6,000 mAh battery and 18 watts of fast charging. And boom, it is one of the best gaming experience, at least sa Call of Duty. For now, no? Well, not only Call of Duty, okay din siya sa Wild Rift, League of Legends. Dito mo talaga makita na sobrang tindi ang optimization ng game ditong si Riot. Yung kanyang game is super optimized for most phones. Laging meron 60 FPS. And most of the time, yung kanyang graphics is really, really good. Kahit mabagal yung mga processor ng phone. Yung Mobile Legends, minsan wala yung mga settings. Dito, any phone, laging may 60 frames per second. And yes, abot kaya pa rin ang 60 FPS all the time. Kahit Snapdragon 662 lang to, it can still reach 60 FPS in League of Legends. Boom. Last but not least is si Genshin Impact. Ganito yung tsura niya. Syempre, itong game is napakabigat. Tulad na sinabi ko, ang Genshin Impact ay isa sa mga pinamabigat na games sa Play Store or App Store like ever. And as you can see, medyo hirap siya ng konti, no? May mga frame drops here and there kapag kailangan i-render na marami, medyo naglalag siya ng konti. This game requires a very powerful processor para malaro mo siya ng smoothly. Kung ako sa inyo, kung naghanap kayo ng isang phone na kayang-kaya talaga ang Genshin Impact at very smooth, even at medium settings, ito kasi low settings lang I highly suggest the Poco X3 or ito, ang Cherry Mobile Aqua S9 Max. Yes, naka-Helio G92 na to. Tinry ko sa Genshin Impact. Pinamanin niya lang ang Genshin Impact sa medium settings. So, if you haven't watched my review, check it out. Ang dami ng views. And finally, we have the cameras. Kamusta naman sila? Is it good? Well, I'm happy to tell you, it is super good. Compared sa mga ibang phones na review ko for about 6,000, 7,000 pesos, ito actually the best. Yes, meron siya 48MP main sensor, 2MP macro lens, and 2MP depth sensor. Wala siyang ultra-wide angle, baka kasi magmahal kapag nilagyan nun. At ito yung mga pictures niya. As you can see, maganda ang pictures coming out of this phone. Very impressive. I guess that's why na kailangan na lang mag-resort dun sa Snapdragon 662. Kasi nga, yung kanyang camera is, wow, it is incredible. Siguro dahil sa software, kasi nga, most 48MP cameras at this price range ay hindi ganun kaganda. But this, nagbago ang meta when it came to this phone. Yung quality niya talaga is pang 10,000, pang 15,000 pesos. Ganun nakikita ko dito. Very sharp, colors are okay. Maganda yung dynamic range. Selfie, okay din. Yun nga lang, medyo mataas yung saturation and contrast by default. Ibig sabihin, as you can see, yung mukha ko is medyo reddish or magenta. May hint of magenta. And yung likod ko, as you can see, hindi po yellow yan. Orange po yung nasa likod ko. Pero dito lumalabas yellow. So, hindi accurate yung colors. Yun na naman. Also, meron din siya night mode. Pangkuha ng mga pictures sa low light. Kapag super dilim na, kaya nang enhance yan ng todo-todo with the night mode. Plus, meron pa siyang pro mode for extra control. Adjust yung white balance, aperture, shutter speed, and things like that. If you need those, meron siya dito sa phone na to. Last but not least, iso kanyang video up to 1080p lang. 30 frames per second, kasi nga dahil sa processor yan. At ganito yung tsura, okay na may stabilization, medyo mauga lang ng konting-konti. Don't expect too much sa kanyang video capabilities. Wala pa bang phone na super stabilized at this price range? Speaking of price, ito na ang presyo ni Poco M3 para sa 4GB of RAM, 64GB of internal storage, 6,990 pesos only. Boom! Para naman sa 4128, 7,990 pesos only. So, plus 1,000 lang, double the storage. And I think that is the better buy yung 7K. Mas marami kayo pwede ilagay sa phone nyo, more apps to play or use. Para sa akin, sobrang sulit niya. I think ito yung pinakasulit. Almost doon. Kung hindi lang siya sumablay sa Mobile Legends, and kung sana mas mabilis na ng konti ang kanyang processor, sana ginawa na lang Helio G series. Ayun na naman. It would have been the best all-around phone you can buy in 2020 if wala yung mga issues na yun. Else, okay siya, okay yung design, okay yung display, but the best part is yung kanyang camera. I think that's the best part of it. Yes. And also the audio. Oo. Pinaka-okay yung kanyang sound quality sa lahat. Sa lahat ng mga budget phones, that is. Pero, if you want a top 10 smartphones comparison, ang listahan ng mga pinakasulit, pinaka-okay na phones under 10K, well, we will have that video in the near future. So stay tuned. Syempre, end of the year na, meron na kayo mga 13th month. Sana all may 13th month pay. I'm so sorry sa mga hindi nakakuha, pero it's been tough in 2020. It's been tough talaga. Pero hopefully, okay ang inyong Christmas. Actually, basta kasama nyo lang yung pamilya nyo and celebrating Christmas with them is the best thing ever, no? Kahit walang cellphone, kahit walang magandang gadgets, magandang gamit, it is still okay. Basta, nagmamahalan tayo lahat. This will still be an awesome Christmas. By the way, don't forget to subscribe, hit the bell icon so that you don't miss the top 10 comparisons. Top 10 list ko pala. Ayun. And don't forget yung ating smartphone giveaways. Not 1, not 2, but 4 smartphones. Just check out descriptions below para sa 4 na smartphones na yun. Yung mechanics andyan din. And as always, ako si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!